Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, sa kauhay na pagkatapos ay mahidik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito. Ang salitang ipinangangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit, ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon din po. Pakibati muna ang katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, Biyernes ngayon, huling Biyernes ng buwan, tayo ay nagkakatipon at nagkakasama upang sama-sama at sabay-sabay nating bigyan ng parangal at papuri ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng mas malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating Pong Jesus Nazareno. Alam nyo, napakabilis ng panahon. Huling Biyernes na ng Enero. Tapos na ang unang buwan. Ang bilis. 11 months na lang, tapos na ang 2026, no? Napakabilis, no? Parang kasisimula pa lang ho natin. Parang kapepiesta lang, abay, at 30 na ng Enero. Tapos na. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, ang galing mo. Wow! Saan kaya? Saan kaya magaling yung katabi mo? Kanina pa, ang ingay-ingay. Ang likot-likot. Pero totoo po yan. Ang galing. Of course, sa tulong at awa ng Diyos. Pero sabi nga ng mga kabataan ngayon, ginalingan ninyo. Kaya nakatapos tayo ng isang buwan. Gusto ko pong malaman, be honest, huwag kayong mahiya. Kung ginalingan ninyo, hindi nyo dapat ikahiya. Ilan sa inyo ang naniniwala na ngayong buwan ng Enero, nakagawa ka ng mabuti at maganda, taas ang kamay. Lahat ng may nagawang mabuti at maganda ngayong buwan, taas ang kamay. Yan. Huwag kayong mahiya. Be proud. At least may maganda kang nagawa. Alam ng Diyos yan. Ang magsinungaling, bahala na si Lord. Pero meron pa akong pangalawang tanong. Tatlo yan eh. Pangalawang tanong, sino naman ang mga may nagawang mali ngayong Enero? Be honest. Taas ang kamay. Yung may nagawang mali. Proud na proud ka pa, ha? Yung panghuli, sinong naniniwala na next month, mas marami na akong mabuti at magandang magagawa? Taas ang dalawang kamay. Amen. Sama ako dyan. No? Sama tayo dyan. No?
Pero kung babalikan natin, of course, marami tayong maganda at mabuting nagawa. Pero ngayong Enero, ilan kaya yung mga naging achievements mo? Ilan yung mga sabi mo nung simula ng taon, magiging ganito na ako? Ganito na ang gagawin ko? Ilan kaya sa atin yung nagawa na? Na-achieve mo na? Ano yung mga naging magagandang accomplishments mo? Ang tanong, paano mo nagawa ang mga bagay na ito? Sa mabuti ba? Sa malinis ba? Sa tamang paraan mo ba ginawa at nakuha ang mga achievements na ito? O masyado kang nagmamadali at ginawa mo kahit mali? Masyado kang nakikipag-unahan kaya ginawa mo kahit kasalanan? Tingnan ho ninyo yung mga pagbasa natin. Sa unang pagbasa, narinig natin ang kwento ito medyo madrama, kung pinakinggan ninyong mabuti. Napaka-dramatic, pero napaka-tragedy. Si David, nitong mga nagdaang araw, hangang-hanga, puring-puri tayo kay David. Pero ngayon, ano nangyari? Pinapatunayan ng unang pagbasa na kahit ang pinakamabuting tao pwedeng magkamali. Kahit ang pinakamabait na kasama mo, pwedeng magkasala. Si David, natukso. Nakita niya ang napakagandang babae. At siya'y natukso. At para makuha niya ang gusto niya, anong ginawa niya? Ipinain niya sa matinding kalaban ng asawa ni Bathsheba. Hanggang ito'y mapatay. Yes, na-achieve mo yung gusto mo eh. Pero merong nasaktan. Meron kang sinira. Meron kang pinatay. Meron kang ninakawan. Happy ka? Ang saya-saya mo. Nakuha mo eh. Naunahan mo sila. Pero grabe ang ginawa mo sa kanila. Alam na alam ng Diyos yan. Kala mo? May 11 months pa masyado ka nagmadali eh. Sobrang inggit mo, sobrang kompetisyon, ginawa mo kahit sa maling paraan. You did not trust the process, sabi nga nila. Naririnig natin yan trust the process. Magtiwala ka sa proseso. Step by step, unti-unti, dahan-dahan. Kaya ano sabi sa Ebanghelyo? Sabi ni Kristo, sa ano natin maipapaliwanag ang kaharian ng Diyos? Hindi mabilisan, hindi madalian. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng naghasik ng butil. Pag bato ba ng butil, lumaki kagad? Ano yan? Pag nabasa, lumalaki? Anong sabi? Usbong muna, mag-uuhay, magkakadahon, mamumunga. Step by step. One day at a time. Sabi nung aming sinanay Lumeng, yung aming pong kolektora, paborito niyang kanta, one day at a time. You live your life one at a time. Siguraduhin natin, nagtitiwala tayo sa paraan, sa proseso ng Diyos. Kaya nga huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya kung parang walang nangyayari sa ginagawa nating pagbabago. Bakit, Father, gusto ko nang magbago? Sinimulan ko na, tapos natukso na naman ako, nagkamali na naman ako. Wag na lang kaya, Father. Doon na lang ako sa pagkakasala. Mali. Kung ang Diyos nga mapagpasensya sa'yo, ikaw pa kaya sa sarili mo? Be patient sa sarili mo rin. Unti-unti, dahan-dahan. Hindi naman overnight lang Napakabuting tao mo na. Of course not. Hindi overnight lang. Baka sabihin nyo, hindi Father, may kapitbahay kami, overnight lang, mayaman na. Overnight lang, sikat na. Overnight lang, Father. Naging una na. Overnight lang. At yun yung overnight na yon, panghabang buhay
na paghihirap sa impyerno. So mamili ka. Overnight kang yayaman, giginhawa, sisikat, magiging makapangyarihan. O ang mas sinihintay mo ay ang pangwalang hanggang kaligayahan, kapayapaan, pag-ibig sa piling ng Diyos. Kaya mga kapatid, naalala ko, dapat araw-araw, tinatanong natin ang sarili natin hindi lang sa nakuha ko na ba yung gusto ko? Nangyari na ba yung pangarap ko? Binigay na ba yung hinihingi ko? Hindi lang yan. Huwag kang mabuhay sa kakaantay, hingi, hanap lang. Araw-araw dapat pinagninilayan natin, pinag-iisipan natin, pinagdadasalan natin, at pinagsisikapan natin na, Lord, sana araw-araw, basbasan mo, gabayan mo ang lahat ng paraan na ginagamit at ginagawa ko sa buhay. Kung ito'y maling paraan, itigil mo na kagad. Kung ako ay nasa masamang paraan, tanggalin mo na ako kagad. Hindi ako nakikipag-unahan. Ang gusto ko'y manatili sa kabutihan at kaligtasan. Naalala ko yung aking doktor, years ago, sumama ang pakiramdam ko, hinang-hina ako. Niresetahan ako. Bilin mo to, Father. Magaling yan. Binili ko. Ininom ko. Pagsubo ko, napakahapdi sa dila. Ako napakahapdi, hindi ko malunok. Kaya sa sobrang sakit, iniluwa ko. Nilagay ko po doon sa inidoro ko hinulog. Pagkita ko po, kumukulok-kulok. Sabi ko, grabe pala. Ang tapang pala ng gamot na yan, kaya pala masakit sa dila. Ikinuwento ko sa doktor ko, tawa ng tawa. Sabi ko, Dok, bakit ganun? Ang tapang, ang sakit sa dila. Sabi niya, Father, ano ka ba? Tinutunaw sa tubig yun. Hindi yun nilulunok. Tinutunaw sa tubig. Maling paraan. Tama yung gamot. Pagagalingin ako ng gamot. Pero sa mali kong ginamit na paraan. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, araw-araw, meron pa tayong 11 months, pwede pa nating magawa, makuha, ma-achieve ang mga hiningi natin sa Diyos nung nagsimula ang taon. Pero lagi nating ipagdadasal na sana, Lord, hindi sa mabilisan, madali ang paraan. Gawin mo, Lord, sa mas mabuti at tamang paraan. Araw-araw, maniwala, magtiwala sa proseso ng Panginoon para sa atin. Amen.